Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng araw-araw na kuro-kuro o balita dito sa YouTube channel na ito. Alam niyo, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol dito sa Sampaguita Girl. Mga 4 na araw na nagiging viral na tungkol dito sa Sampaguita Girl. Sana mai-upload ko yung video na nangyari tungkol dito sa Sampaguita Girl, pero ganito yung nangyari. Merong isang naka-uniforme ng high school uniform na nakaupo doon sa entrance ng SM Mega Mall, at meron naman nakatayo doon na security guard. Yung security guard parang sinasabihan yung nakaupo na estudyante, naka-uniforme ng school uniform, na umalis doon sa hagdanan. Kasi itong entrance ng SM Mega Mall, parang hagdanan yan, papunta doon sa first level. So, lumalabas na yung security guard, pinagsasabihan yung estudyante na umalis doon sa hagdanan dahil sinasabi nung security guard na bawal ang mag-standby doon, at tumayo naman yung pinatayo ng security guard yung estudyante, at ang masama dito, hinablot ng security guard yung bag ng estudyante na apparently ang lumabas meron palang laman na mga sampagita. So doon pa lang may ikukonclude mo na kaagad na yung bata na yon nandun sa hagdanan ng SM Mega Mall para mag-standby, at the same time nagbebenta ng sampagita. Kaya pinapaalis ng security guard. Kaso na-provoke yung estudyante, nagipaglaban, at dahil yung security guard naka-shotgun, long firearm, naka-shotgun, kinakailangan 2 kamay niyang hahawak doon. Kung hindi ay bubunggo yung shotgun na yon sa katawan niya. So ginawa niya, kusa niyang tinadyakan yung bata. Yun ang hindi maganda. Although yung bata umalis doon sa hagdanan, ang ginawa niya kaagad, pinaghahampas yung security guard ng ilang beses. Hindi lang, palagay ko hindi lang 20 na beses. Ang dami. So, ayun ang kumalat na video sa Facebook, kung saan-saan na. At sari-saring mga komento na ang naisusulat doon. And immediately, nag-react kaagad yung SM Mega Mall. Ang sinabi tinanggal yung security guard na yon sa trabaho. Kaso, habang tumatagal yung viral na video na yon, napag-alaman na ito palang estudyante na ito ay hindi high school student, kundi college student. At isa pa, college at scholar pa. Yun ang sabi ng mga pulis. Yung ito naman mga nagsasawsaw ng mga influencer, binigyan ng pera, yung Sampaguita Girl, pa yung mga naawa sa security guard, mga gayon, marami ting galit sa security guard. But anyway, ito ang reaksyon ko dyan. Nung una kong nakita yung video na yon, napunta sa isip ko kaagad, sabi ko, scam ito. Scam. To the point na medyo tama ako. Ang sabi ko is, may gumagawa nito ng video content. Alam niyo kung bakit? Napansin ko kasi na yung camera very stable. Wala ka man lang nakitang galaw ng camera. So, ang ibig sabihin nun, professional yung kumukuha ng video. Pansinin nyo yung video na yon, walang kagalaw-galaw. Kung merong, parang CCTV yan Ang labas nun parang CCTV. Alam nyo naman CCTV, nakafix sa gano'n, Parang gano'n ang pagkakuha, very professional. Parang kumukuha ng pelikula. Ang galing niya. Yun ang una kong napansin. Sabi ko, magaling itong videographer. Alam nyo naman tayo, vlogger tayo,
alam natin kaagad kung paano yung maayos na pagkukuha ng video o hindi. Sabi ko, professional yung kumuha nito. Medyo pinakita pa nga niya yung bata na nandun nakaupo doon sa labas at ipinan niya uli. At makikita nyo yung paghampas ng estudyante doon sa security guard. Matatag na matatag yung videographer. Talagang planado ito. Planado. So yun pa lang sabi ko, wala ito. Video content creator ito. Loko ito, scammer ito, sabi ko. Ayun, totoo yung hinala ko. At habang lumilipas ang mga araw, napag-alaman na ito palang babaeng ito talagang ganon ang modus operandi niya. 22 years old na pala siya, nasa college. Talagang gumagawa siya ng mga eksena para mag-react yung mga tao sa mga videos niya. At syempre, pag maraming views yan, lalaki yung views niya. At syempre, kung monetize yung kanyang Facebook page, syempre, lalaki ang kita niya. Plus the fact na maraming naaawa sa kanya. Alam niyo, ang dami ng kalokohan sa mga ganyang na viral na videos. Kumikita ang mga tao to the point no mga ibang tao naman kawawa. Lalo na yung security guard. At walang pumapansin doon sa security guard. Hindi na natin alam kung may pamilya yung security guard, kung ilan yung pinagpapaaral niya, kung ilan ang pinapakain niya ng mga anak niya. Hindi natin alam. Wala sa atin. Basta ang alam natin dito is tinanggal siya sa serbisyo at yun, tapos. End of the story. Pero doon sa babae, sa estudyante, na sa tingin ko siya ang gumawa ng video content na yun. Siya ang kumikita ngayon. Marami nagbibigay sa kanya ng kontribusyon. Yung mga video vloggers nagbibigay ng pera sa kanya, naaawa sa kanya. Bakit ka maaawa sa isang scholar na nanluloko? Ako hindi ako maaawa doon sa babaeng yun Naiinis nga ako doon sa mga video na yan. Ito yung mga tinatawag natin na mga prank na mga videos na akala mo nakakatuwa. Pero hindi. Ito ay kumikita ng pera sa mga taong gumagawa ng videos na yon. Nung napansin ko na matatag yung pagka-video, sabi ko, wala ito, scam ito. So, alam niyo, wag niyo nang pansinin yung mga ganong video na yan. Talagang lulukuhin kayo. At kung ano-anong nasa isip niyo, karamihan po sa Pilipino, kumagat ka agad sa video na nakita at kawawa yung security guard. Not knowing na kung ano yung background ng kwento. Siyempre naman itong SM Mega Mall, hindi naman sinuportahan yung security guard kaagad, tinanggal. Pero hindi natin alam, baka ganon din yung style nila, strategy nila para wala nang magagalit doon sa security guard. But yung security guard nandun pa rin sa kanilang hanay ng security agency. Alam niyo ang SM group of companies meron silang sariling security guard So walang problema sa kanila dahil ito ay sinesweldohan nila. Hindi naman subcontracted yung kanilang security agency kundi yung SM mismo nagpapasweldo ng mga security guard. So nalaman ba ninyo kung anong pangalan ng security guard? Hindi, di ba? So magandang strategy yung ginawa ng SM. Sinabi ka agad na natanggal yung security guard para doon, hindi mo na imbestigahan yung security guard. Ang napunta ng investigasyon, kundi yung babae na nagpapanggap na high school student, well in fact, siya ay scholar ng isang college. So, tignan mo, ngayon dapat idiin mo yung estudyante na yun Pero lumalabas ngayon, kinakaawaan mo pa. Yan talaga ang Pilipino So yun lang ang balita ko sa inyong lahat at aking kuro-kuro sa mga nakikita natin sa social media. Magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik ang iyong Lolo Ben sa susunod na araw. Bye!